This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kodita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas, at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik, sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago, kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Ano po yun? That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Except ang mga mayayaman dyan, ang mga kurap, ang mga magnanakaw. Wala silang pakialam dahil nag-iimbak sila ng pera para sa sarili nila. At pag nagkaroon ng problema sa bansang ito, ano gagawin nila? Sisibak dahil nandoon na yung mga bahay nilang luxurious, mga sasakyan nila na binibili nila dito sa Pilipinas. At ang mga pera na dinadala nila doon sa ibang bansa. So safety na sila. So anong mangyayari sa ating mga dukha, mga mahihirap? Anong mangyayari sa atin? Sa bansang ito, kung manahin
nangyayari? Natutuwa ang mga kontraktor na to. Marcos resign! Marcos resign! Igalang po natin ang kanilang igalang natin ang kanilang pananaw at kanilang paninitigan. Awitan na lang natin sila. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan. Kung walang alipin at may kalayaan, ang bayang sinisiin, bukas ay babangon din. Sila ay pupula sa timyas ng paglaya. Ibon mang may layang lumipad, kulungin buwan umiiyak. Bayan pagkayang sakdal dilag, ang dimag na sa nakaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at dalita. Aking ahika, makita kang sandala. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Magigising din po ang bayan ito. Darating po ang kasaysayan na ang mga nagnanakaw at nag-aabuso sa poder at kapangyarihan ay hahatulan ng saluyong ng mga mamamayang Pilipino. Yan ang ating patutunguhan. Kaya tayo po rumirespeto doon sa hindi pa sumasama sa Marcos resign. Okay lang po yun, sapagkat patungo tayo doon. Sabi nga natin, paisa-isa, pakpanakpan, susulong ang pagbabago. Basta linawin natin, pambansang loyal, paisa-isa lang ha, huwag ang patikim-tikim. Patikim-tikim na lang. Alam na natin ang patikim-tikim ha. Ang paisa-isa, okay lang po yun. Doon tayo patungo sa paglakas. Okay, Nanay, ituloy mo. Ituloy ni Nanay ang kanyang speech o pahayag bilang isang ordinaryong kababaihang Pilipino. So, ituloy ko na ang aking saloobin. Naiinis na akong makikita na ganito na lagi ang Pilipinas sa tuwing darating ako galing abroad. Walang asinso! Wala! You, Marcos, napudol mo kami! Nangangako ka! Pero ang pangako mo ay napapako. Na sinasabi mo 20 kilos ng bigas, saan? Yan ay papakain mo sa mga mahihirap? Nabukbok na! Hindi ka na nahihiya sa sarili mo. Samantala ikaw, kumakain ka na masarap ng pagkain at nagpaparty-party sa Malacanang. Siguro, yun ang gusto mong gawin mo sa buhay mo at ni Lisa. Magpaparty-party at mag-drugs. Hindi kayo naaawa sa mga Pilipino na nandito na mahihirap at nadukha na walang-wala. Mahirap ang buhay. Marcos, hindi ka nakikinig sa daing ng taong bayan. Ang alam mo lang ay mangurakot at mananakaw. Kaawa-awa ka naman, Marcos. Awa mo sarili mo. Niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi ka naawa sa amin, mga taong bayan, nga naghihinaing sa hirap at sobra na ang taas ng bilihin ngayon. At nakita ko pa, 500 pesos? Sabi na, what can you do for the 500 pesos? That's only pamasahe. Mabaryahan mo lang yan, wala na. Di ka nahihiya. Tama!
sarili niyong mga multo. Multuhin sana kayo dyan dahil sa Malacanang. Mabwisit kayo!